Christ. Huwag daw silang husgahan sa mga mabubuting gawa nila individually. See, sa kanilang unawa, mali na ang pagkakaintindi nila. Ang pinag-uusapan dito ay congregation, hindi individual. Yung ibig nilang sabihin ay yung individual nilang gawa at yun ang pinupoint nila. Pero hindi iyon ang hinahanap ng critical thinking. Ang hinahanay ang mabuting gawa ng samahan ng kongregasyon, hindi ng individual. Yung statement ng mga exters ay gumagawa daw sila ng mabuting gawa. Ibig sabihin, mabuting gawa ng individual. Hindi iyon ang pinakapunto at hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay gawang mabuti ng kongregasyon, ng samahan, hindi by individual. Ulitin ko, ang basihan ay mabuting gawa ng isang grupo o kongregasyon na nagtutulungan, hindi ng individual. Wala akong pakialam sa gawang mabuti ng individual, kundi sa gawang mabuti ng kongregasyon, ng samahan, yung pinagtutulong-tulungan. Bakit mali ang pag-focus sa individual na mabuting gawa, critical thinking sa faith? Intro, kapatid, real talk. Madalas sa ministry at sa pananampalataya, may tendency ang tao na husgahan ang sarili o ang ibabase sa individual na mabuting gawa. Pero ang problem, mali ang perspective na iyon. Main content. 1. Ang mali sa individual na focus. Maraming exters o kritiko ang nagpo-point sa personal deeds. Tingnan mo, mabuti siya, kaya okay na. Ang issue dito, hindi ang gawa ng isa ang sukatan ng totoong kabutihan o ng critical thinking sa faith. Kung i-judge natin ang faith o leadership based lang sa individual, nagkakaroon tayo ng skewed perception. Parang personal point system lang at nakakamiss sa core essence ng ministry at congregation work. Ang tamang basihan, gawa ng samahan. Ang true test ng faith at leadership ay nakikita sa collective good. Tanungin mo, paano nakakatulong ang gawa ng buong kongregasyon sa kabutihan ng lahat? Ang focus ay samahan, pagtutulungan at coordinated na mabuting gawa, hindi kung sino ang mas active o kilala individually. 3. Lesson takeaway. Shift the perspective mula sa ano ang mabuti kong nagagawa patungo sa paano nakakatulong ang buong kongregasyon sa kabutihan ng samahan at gawain ng Diyos. Dito lumalabas ang tunay na leadership at discipleship, hindi personal glory, kundi collective impact. Individual deeds may count, pero hindi iyon ang ultimate metric ng kabutihan sa faith. Closing, call to action. Kapatid, sa susunod na mag-judge ka na mabuti ng leadership, itanong mo sa sarili, ang pinupuntahan ba ko ay personal deeds lang o gawa ng samahan at kongregasyon? Tandaan, focus on collective goodness, not solo points. Yan ang tunay na sukatan ng faith sa action, point of view. Sa totoo lang, mga kapatid, malinaw na malinaw ang pattern. Yung mga exters, naka-zoom in sa sarili, hindi sa samahan, hindi sa utos, hindi sa purpose ng congregation. Lagi silang kapit na kapit sa individual justification. Mabuti ako, may ginagawa ako, kahit wala ako sa samahan, mabuti pa rin ako. Pero kita nyo, hindi ganyan gumagana ang faith. Hindi ganyan gumagana ang obedience. At lalo nang hindi ganyan gumagana ang congregation. Ang tunay na pagsunod ayon sa Biblia at kahit sa simpleng common sense, hindi sinusukat sa private goodness, kundi sa collective obedience. Yung pagtitipon, yung pagpupuri, yung paglilingkod, yung pagluluwalhati, yung pagkakaisa ng gawa, hindi yung one-man show na solo-solo lang tayo. Kaya yung kilos ng Exeters, psychological talaga. Yung limbic system ang nagra-rationalize, naghahanap ng dahilan para i-justify yung pag-disconnect nila. Kasi kapag humiwalay ka sa congregation, kailangan mong gumawa ng sarili mong narrative para maibsan yung internal conflict mo. Kaya ang script nila palagi, basta mabuti ako individually. Pero alam natin that's emotional reasoning, hindi prefrontal cortex reasoning na malinaw, objective, at alin sa utos ng Diyos. Isa pa, gumagawa sila ng logical fallacy. May isang mali, so mali lahat. Hindi yan justice, hindi yan fairness, at lalong hindi yan biblical thinking. Hindi mo pwedeng i-disqualify ang buong congregation dahil may isang hindi totoo o isang problematic na kapatid. Ang tawag doon, overgeneralization at lazy logic. At yung sinasabi kong hindi man lang umaabot sa one-third ang nag-exit, solid evidence yan. Ibig sabihin, marami ang nananatili, nagsusumikap, sumusunod at nagpapatuloy. Sa statistics pa lang, kita mo kung sino ang nakatune sa calling ng Diyos at sino ang nakatune lang sa sariling narrative. Bottom line, ang faith ay corporate, ang worship ay corporate, ang obedience ay corporate, at ang kabutihan ng samahan hindi nawawala dahil may ilang individual na pumalpak. Kung ayaw ng tao, maraming dahilan. Pero kung gusto ng tao, marami siyang paraan. At ang tunay na tinawag, susunod sa atas na magsama-sama.
Puro lang sarili ang iniisip nila at nakatingin sa individual para ma-justify ang pansariling dahilan. Halatang they don't care sa pagsasama-sama, halatang pagkabahagi-bahagi ang diwa nila. Kaya, gaya ng sinabi ko, kung ayaw ng tao, maraming dahilan, pero kung gusto ng tao, marami rin silang dahilan. Um, ang goal kay sumunod sa utos na magsama-sama, magpuri at magluwalhati sa Diyos. Kaya talagang kailangan ang congregation. Hindi kasi pwedeng sabihin na kung may masamang isa o hindi totoong kapatid, automatic na mali na at hindi na totoo ang congregation. Hindi fair at hindi makatarungan ang ganitong reasoning. Pero halata naman na sa estimate, hindi umaabot sa one-third ang nag-exit.